lagi po ako nakasubaybay sa Bombo Radyo, yung mga nagaganap sa atin sa Congress saka sa Senate hearings, yung mga grabe ngayon yung nakawan, lalo na nung pinakita yung bulto-bultong pera sa 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 Kongreso din pinakita ni ng isang taga DPWH, tapos yung inexpose ni Senator Lacson sa mga mga officials ng DPWH na pagpapatalo ng casino. At sa Blue hearing din, yung mga diskaya, yung mga contractor, tapos yung mga engineer sa DPWs, grabe, hindi na milyon billion na sa kabulto cash. Tapos grabe, bilang isang OFW, syempre may boses din kami. Kasi nung 2024 lang, ang remittances namin is umabot ng 2.2 trillion. Bali, 32% ito sa entire national budget. Napakalaki rin ang contribution namin, mga OFW, sa national budget. Neto nga lang January to July 2025, nasa 18.67 na yung contribution namin. So, nanghihinayang kami kasi lalo na sa mga kababayan natin dyan na nasa Pilipinas, na alam naman natin na taon-taon dumarating ang bagyo at ulan sa atin. At taon-taon ganun pa rin. Kaya nga naglagay ang national government natin diyan ng budget para sa flood control project. Pero yung flood control project naman, binubulsa naman ng mga taga DPWH at mga kasabwat nilang mga politiko. Kaya wala akong nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas. Puro korupsyon. At hindi lang milyon-milyon, kundi bilyon-bilyon. Wala na akong takot sa korupsyon ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Kawawa ang Pilipinas pag hindi na na hindi huminto sa ganitong gawain.